Magandang hapon, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Matapos ang ilang linggo, muling magpapatuloy ang investigasyon ng Senado sa pangunguna ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senate President Pro Tempore Panfilo Fing Lacson hinggil sa manumalyang flood control projects. Mariin naman itong sinusuportahan ng ilang mambabatas. Anila hindi basta-basta nagpapadala sa political pressure ang senador. Gayun din ang paninindigan sa evidence-based na investigasyon laban sa anomalya. Samantala, mayroon din silang panawagan. Hayaan ang institusyon sa investigasyon nito at tigilan na ang kahit na anong hakbang para mamulitika o guluhin pa ang kasalukuyang paghahanap sa katotohanan. Si Earl Tobias, una sa Balita Live. Earl? Suportado nga ng ilang leader ng Kamara ang anilay evidence-based na paraan ni Senate Chairperson on Blue Ribbon Committee, Senator Ping Lacson, patungkol nga dyan sa anomalya sa flood control scandal. At nagpahayag rin ng suporta ang ilang mga kongresista dyan naman sa pahayag ni Chairperson Lacson na anyay wala namang nakikitang kahit na anong ebidensyang mag-uugnay kay dating House Speaker Romualdez sa anomalya ng flood control. Sabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, halimbawa si Lacson, ng kung paano ba dapat pamunuan ng isang investigasyon. Pinuri niya ang senador sa hindi anya pagpapadala sa political pressure at mga purong aligasyon lamang. Kaya binakapan niya rin ang sinabi ng senador na sa ngayon ay walang sapat na patunay para direktang isangkot ang dating House Speaker Romualdez sa skandalo. Dahil kung babalikan niya, wala namang ibang nagdawit kay Romualdez bukod kay Orly Guteza na agad ring napag-alaman ng korte na nameke ng kanyang sinumpaang salaysay. Yan din ang binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong. Sabi niya, nararapat lang ang idinidiing evidence-based investigation ng Senator Lacson. Dahil ano nga naman raw ang uusisain sa isang alegasyon kung wala namang maipakitang ebidensya at totoong dokumento bilang patunay rito. Bilang suporta rin kay Lacson, nanawagan si Deputy Speaker Paulo Ortega na sana itigil na ang pamumulitika ng ilan sa gumugulong na investigasyon at hayaan ng mga institusyon na gawin ang kanilang trabaho. Siya panawagan pa ng mga kongresista, itigil na rin sana ng ilan pang mga grupo o sino mang mga kritiko yung tinatawag nilang investigasyon dahil lang sa rumor o yung sinabi nila na trial by rumor. Dapat naman daw kasi talaga na ebidensya at ang factual na proseso lang ang sinusunod, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ikasisira ng reputasyon ng isang individual. Earl, nabanggit mo nga si Orly Guteza. Halos mag-iisang buwan na kasi tayong walang naririnig tungkol sa kanya. Meron na bang balita tungkol sa kanya? Pa hanggang ngayon nga ay walang balita dyan sa nagpakilalang si Orly Guteza. Kung matatandaan, ang pinakahuling alaala lang siguro na matandaan sa kung kailan ulit siya lumitaw ay nung hindi rin siya sumipot mismo nung pinatawag siya ng DOJ. Pinagbigyan kasi siya ng mga ahensya na patutuhanan sana yung kanyang affidavit na sinabi niya nga sa Senado kung saan dinadawit niya si Romualdez at ilan pang mga kongresista. Bago pa yan, nagdesisyon din ang Manila Regional Trial Court na tanggalan ng kredibilidad yung affidavit ni Guteza dahil napag-alaman nga na pineke pati yung notaryo na ginamit niya dyan sa kanyang sinumpaang salaysay. Napawalang sala rin yung abogado na siyang pinagkuhanan nung peking signature dyan sa affidavit ni Guteza. At yan lang ang impormasyon na meron tayo tungkol sa kanya magpahanggang ngayon.